Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan de la Cruz at si Conrad Banan. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Karambola sa DWIZ Aliw 23. Ito po ang inyong lingkod, si Joel Aksamana. Medyo wala pa ang mga kasama natin ngayon at maulang Wednesday ngayon. Medyo dahil sa ulan, syempre traffic at sa lahat ng pinagdaanan ko. But anyway, si Kong Jonathan de la Cruz malamang na antala lang dyan sa traffic na yan. Si paring Conrad Banal, hindi natin alam, baka medyo nagpapahinga pa dahil sa kanyang konting karamdaman, di ba? So medyo antabayanan lang natin. Samahan nyo kami dito sa programa na Karambola at dahil marami tayong mga isyung mapag-uusapan. Mapapanood ang Karambola at mapapakinggan sa aming news website www.dwiz882am.com at maaari nyo rin i-download ang programa namin sa pamamagitan ng DWIZ app DWIZ882 sa iOS at Android phone. Live rin tayo via DWIZ882 Facebook page and YouTube channel. Mangyari, pindutin nyo lang yung YouTube channel namin at huwag kalimutang mag-follow. Bilis naman ang scrolling natin, mga bossing. Tayo po ay mapapanood nationwide sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23, at DWIZ News TV. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, and TV Plus at GMA for the box. Good morning. Ano to? September, ito na naman ang aking September 10, 2025. Bilis ng oras na napapagitna na tayo ng September. At ito po ngayon, medyo
maaksyon ang mga balita natin ngayon. Lalo na kung kayo nanonood kahapon ng YouTube o mga programa natin, para akong nanonood ng ng Squid Games, 'di ba, yung sa Netflix, yung talagang doon lang ako nakakita ng ganong karaming pera na nakaayos ang pagkakalagay, parang ready na para sa mga lalaban sa Squid Game, 'di ba? Kung napanood niyo 'yun eh. So, but as you can see, money, pare, yung ganyang klaseng pera, lalo na pag nakakita ka ng ganong klaseng imahe, na ganong karami, talagang gaya sa Squid Games, yung mga manlalaro, o players, dyan sa ating mga infrastructure projects, talagang susuungin nila lahat ng balakid, panganib, at lahat, para lang mapanalunan yung perang yun. But having said that, ako sa totoo lang habang nakikinig ako dun sa explanation nung mga resource person kahapon sa House, kasi di ba excuse me, lumabas, teka, nawala ang ating internet, lumabas ang mga testify, nag-resource person, itong ilang contractors at opisyalis ng DPWH diyan sa sa House, at medyo it was quite a show dahil ang nangyari, nag-present sila ng mga retrato, technically daw mag-establish ng links between, kasi may na-mention ng 2 senador, di ba? As well as isang dismissed DPWH official. Dati puro mga congressman lang at ilang DPWH official. Ngayon parang lumawak yung yung narrative. Ang nag-present, kung hindi ako nagkakamali, yung si former Bulacan Assistant District Engineer, di ba? Bryce Hernandez, na if I remember correctly, sinight ng contempt sa Senate nung lumabas siya ron. But ngayon ay lumabas siya sa House at nag-request siya na kung pwede, wag na siya ibalik sa Senate, at dahil sa kanyang mga revelasyon, sa kanyang mga isiniwalat kahapon, ay baka hindi na siya safe dun sa Senate. But anyway, ano ba ginawa niya? He presented photos na allegedly lagi natin gagamitin yung allegedly. By the way, ang allegedly, mga taga-subaybay, hindi ibig sabihin daw. Ang daw, chismis. Allegedly is set on in law, basically. Hindi pa napapatunayan, pero ito ang nasa given record niya. So, may alleged links daw between 2 senators and a dismissed Department of Public Works and Highways DPWH District Engineer na sila yung mga nagkumpas sa mga kickback para sa flood control project sa Bulacan. Bulacan pala pinag-uusapan natin. Itong si paring Bryce, under Senate custody yan, after being cited by contempt. Now, ang sinabi niya sa House Infra Committee, yun ang committee na kasalukuyang dumidinig itong mga flood control projects hearings, ay ipinangalanan niya si Senator Jinggoy Estrada at si Senator Joel Villanueva na bumenepisyo daw, wag na natin gamitin ang daw, ako'y nadulas doon, allegedly benefited mula doon sa 955 million pesos worth of Bulacan flood control projects through a 30% SOP o share of the project SOP. Ano ba ginawa ni Hernandez? Nagpakita siya ng retrato ni Estrada, as well as yung dismissed DPWH Bulacan District Engineer na ilang tao lang nasa tabi niya, si Henry Alcantara, na kasama dung birthday party di umano ni Senator Estrada, ni Jinggoy, sa Soler Resort Hotel. Sinabi niya itong
larawan na ito ay pagpapatunay ng kanilang close relationship. Ano ba sabi niya? I do not know when this picture was taken, Your Honor, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara o Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada ay had met a couple of times. Nagkita na sila. Tinanong siya, mukha ba silang malapit? Ay, mukha silang malapit, Your Honor. Now, yung mga ganun, ito mababanggit ko lang. Again, let's be clear about this. Ang mga retrato, ang selfie, alam ko, in a court of law, hindi yan maaaring katanggap-tanggap. I mean, lahat tayo nagpapaselfie. Ako lang pag lumalabas siya, biglang, kung saan ako mapunta, biglang, Sir, selfie tayo. Kabastusan, tanggihan mo yon. So, ang hirap din magsabi na super close kayo dahil sa selfie. Magandang umaga po. Ito po, nandumating po. Morning. At naka-jacket, mukhang naulanan nga siya. Si Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning po. Ayan po, magandang umaga. Magandang Medyo umaga sa masamang ating panahon sa labas. Oo. Magandang umaga sa ating mga kababayan, kung nasa man po kayo, Oo. dito sa Pilipinas o sa labas ng Pilipinas, maski na sa mga, yung mga kaibigan natin na mga seaman, ang dami nagte-text sa akin na nakikinig daw sila, maski Meron. paano. Dumadating din pala sa kanila yan. Nabanggit mo yung seaman, bro. Okay. May nakakilala ko lang kahapon, pare. Yes. Seaman siya for 25 years na. Si paring Roy De La Torre, bro. Oy. Matagal. Pero meron siyang panaginip, may dream, bro. Ayan. May passion siya. Bumalik siya rito, nagtayo siya. Hindi franchise ng kung ano-ano. Sarili niya ang tawag Chicken Biryani. Ba? Diyan sa may France Street. Tandaan niyo yan, France Street sa Better Living Paranaque. So mangyari tumataha kayo Chicken biryani, Oo, tumataha kayo ng Doña Soledad, kakanan kayo sa BDO, mga 1 kilometro lang, andun siya. Siya lang mag-isa at meron siya mga stove na yung kakaiba. Na yung Anong ang trabaho niya, seaman? Cook? Naging cook ba siya? Hindi. Ano? Ano siya? Engineer at Engineer. ano ba yung tawag dito? Yung mga technical na ginagawa sa barko. Kasi marami sa ating mga kababayan, in all grades, at saka in all sections No. of a cruise ship, for example, nandun sila. Mahilig siya sa pagkain. Basta mahilig foodie siya sa pagkain. At sa pagbabiyahe niya, he locked upon this recipe na biryani chicken. Maayos pala. At mura. Although inamin niya, baka magtaas na sila next week. Dahil, pero hindi niya daw liliitan yung chicken niya. Malaki ba? Malaki? Malaki, pare. Yung Mas full, malaki kaysa sa regular. Tapos may libre ng biryani rice, 2 cup. At may salad pa siya, and then yung sauce. Yun ang nagpapasarap yung sauce. Pero tinanong ko nga siya kanya, is it working? Okay ba to? Sir, paglalaban ko, may partner ako dati, pero nung expectations daw nung kita ay hindi tumama, iniwanan na daw siya, hindi daw nagsabi-sabi. Sabi ko, ikaw, itutuloy ko to, sir. Meron pa naman akong PC. Sa totoo lang, nung ako'y seaman, ito'y matagal ko na pinaniginipan na magkaroon ng sariling akin. Samahan natin si paring Roy. Roy De La Torre. Oo, at huwag kang magsara, sir, kasi ang sarap ng chicken biryani. Pag umikot ka doon sa may lugar namin, meron maliit, hindi authentic. Merong isa authentic, mga taga-Pakistan sila. Abay, sobra naman yung biryani, mas maraming kanin kaysa sa manok. Hindi ko gusto. Trabaho nila yun. Oo, trabaho nila yun. Mga Pakistani, racist. Hindi ba, Roy, bilib ako sa'yo. Yan. Seaman yan, pare. Roy, huwag kang mawawalan ng gana. Sasamahan ka namin ni parin Joel. Entrepreneurs yan ang mga kailangan natin. Yan yung mga small and medium scale industry. Actually, maraming ganyan. Taxpayer yan sa Paranaque at BIR. Maraming ganyan na mga kababayan natin. Umuwi after so many years of service, whether Manila or some other places, ay yung mga overseas, nagtatayo ng sarili nila. Merchant Marine, yung yung ganun. So, magaling na trabaho yan. Roy, at least hindi naman siya naabutan ng baha diyan sa kanya. Hindi, mataas yung kanya. Mataas yung kanya. Thank God for the location. Mataas yung kanya. Chicken Biryani, France Street, Better Living Paranaque. Makikita niyan, ang ganda nung nung branding niya. Samahan natin, puntahan natin minsan yan si paring Roy. At saka dun sa ating mga kababayan na talagang nagpapakasakit, naghihirap para sa kanilang mga pamilya. Tuloy niyo yung pagpakasakit. Huwag kayong madismaya sa mga napapanood nyo sa YouTube at lahat. Paman. Huwag ninyong, wag magdadala ng
problema sa inyo sapagkat maski pa paano ay lumalakad naman tayo, nagtatrabaho tayo at sa awa ng Diyos ay Oo, tuloy naman. makakaahon din tayo maski pa Oo, paano. I mean, hindi nyo kailangan ng yung mga bundok-bundok ng salapi na nakalagay sa bilyaran, mesa ng bilyaran. Hindi nyo po kailangan 'yan. Yung tama lang, may pambayad ka ng Meralco, may pambayad ka ng tubig, may pambili ng chicken biryani. Ganyan lang naman tayo, bro. Ang kailangan lang ay Gasolina. maski pag nakikita nyo mga yan at nakikita nyo may preba na talagang kalokohan ng ginagawa nila, may konting galit. Importante yun. Dapat tayo nagagalit sa kanyang mga kaparaanan na wala sa lugar. Alam mo, yung nakita ko yung retrato ng tipak-tipak na salapi, dalawang pumasok na imahe sa akin. One, yung kung napanood mo sa Netflix yung Squid Games, ganyang karami. Two, pag napanood mo yung sa HBO yung Sopranos, ganun sila eh. Yung it's cash. Everybody works in cash, pero kailangan i-launder yan. Kasi ano yan eh. Sindikato nga. Sindikato. It is a syndicate. Hindi uso bank transfer sa mga to, sa mga Well, nakakapag-ano na sila. meron. Kasama Nakakapag-launder na sila, Oo. kaya nga Kaya- nananalo sa casino eh. Mm. Nananalo sa casino, totoo nananalo daw sa casino. Pero sinasabi naman ng iba, hindi, nilagay lang yun ng kanilang mga kasama para manalo sila. Para na-launder Ganun, na. na-launder na. So, Pero- kasama yung casino. Oh, Kasama yung ano. Marami. Enablers nga itong Enablers mga lahat. ito. Bangko mismo. Bangko. Well, the hell is AMLC? Halimbawa, yung sinasabi kahapon, doon sa Yeah. Senado Oh. at saka dito sa House, yung kanilang kaparaanan, the ways. Kaparaanan. Ayan. The ways. Kinuwento nga niya. Yung sinasabi doon, halimbawa lang, dalawang program of work. Pareho lang yon. Natatapos ng ganitong araw, dapat ganitong, halimbawa 180 days, pero natatapos in 60 or 47 days, ayun, cash na yon. Pag kasama ang bangko to. Oo. Kasama ang Kasama bangko ang bangko to. ron. Siyempre, paano mo Saan mo kukunin? kinuha yung cash? Paano mo kukunin yung withdraw cash? yun, Saan mo kukunin yun at lahat? Kasama na kaagad yung bangko doon kasi nagpalit ka, meron kang voucher, meron kang approvals, etc. Pinipirmahan yan sa mismong district office. Ang dami nung pinipirmahan. Sabi nga ni Engineer Alcantara, dami daw niya napipirmahan. Hindi daw niya naalala na at hindi niya napapansin yung mga kung may kalokohan o hindi. Oo. Pirma lang siya ng pirma. Di ang daming check and lumalabas doon. Yung ano na yon, either inilalabas nila kaagad ng cash o iniwanan din nila doon sa bangko. Di yung branch manager, alam na yung kalakaran niya. Halimbawa, yung hindi ko alam kung saan base yung First Engineering District halimbawa ng Bulacan. Kung yan ay nasa Malolos, alam mo na yun. Land Bank Malolos ang pupunta mo kaagad. Matritrace mo na doon. Sino nag-encash, sino ganito, alam mo yun. So, yan lahat titignan ng Independent Commission. Yun ang gusto ko. Na Kaya nga itatayo- inaantay kita, sir. Alam Alam mo, ni Presidente. maraming mga Pilipino nauumay na whether Senate hearing to Or o House hearing. Infracom House hearing. Mukhang lahat kayo kasama eh. I mean, ayokong lahatin. Hindi A naman curse on both houses. Oo eh. At saka hindi lang yung mas gusto ko namin independent commission hindi na lang yung mag-imbestiga kayong nito. dalawa, House at saka Senate. Pati dito pinangalanan na nga si Yusek Cabral. Oo. Na kasama dito sa ano. At siyempre, pag nandiyan na yung mga matataas na pinuno na yan, magkakasama na yan. Kasi ano-ano bang agencies involved dito? Kag agencies involved dito, siyempre public works, budget, audit. Yan ang tatlo. Lahat. Ito yung mga pinagkakatiwalaan nating mga tanggapan ng pamahalaan, di ba? Alam mo si Paring Conrad, na nangyari sa kanya? Ay, hindi pa natin nababaha ba? baka nabaha. Bro, wala pa rin. Tatlong araw na. Tatlong araw na. Ikatlong araw na siyang wala. Pare, baka magulat na lang tayo. Nasa, pinatawag na rin sa Baka House independent Infra Committee. commission na to. Independent commission na pala si Paring Conrad, hindi natin They alam. need somebody of probity, of yung gravitas. At, Baka kasama na si Paring Kasama, Conrad dyan sa magugulat na. Independent Commission. Di siya nagsasalita sa atin. Oo. Pero mabuti, gaya ng binanggit natin na Paring Joel, na mayroon na talagang Independent Commission. Well, within 48 hours daw, di ba pinangako ni Baka PBBM? either today or Today na, tomorrow. today or tomorrow. Before the week is over. Yeah, I think that's what's needed na. Kasi- Sana.
At makikita natin doon kung anong mga poder ng Independent Commission na yan. Sabi ni Presidente na kailangan naman talaga, meron talagang matinding poder para naman makapag-imbestiga. At ito po, hindi po magpapataw ito ng kung anuman mga penalties. Ito po investigative. Oh. Ibig sabihin, malawakan, pagtingin, masusi at maayos na pagtingin dun sa mga transaksyones na nangyari at lumalabas ngayon, hindi lang ngayon although nilimit ni Presidente dun sa kanyang termino, meaning 2022 to 2025. It can go Pero beyond. ang nangyayari nga, lumalabas dun sa mga hearings na marami dito sa mga contractors na ito, at we are just talking about the top 15 in the meantime, nag-umpisa yung kanilang mga trabaho Way ganyan. back. Oo. Way back. Sabi nga ni Senator Lacson kahapon, yung ganyang kalakaran at nakita daw ng kanyang staff, magmula pa 2003. 2003, ha? So we are talking about GMA administration, GMA. Pinoy administration, Duterte administration, and now ito. Oo. Sabi ni Senator Lacson, maganda yung kanyang pagsalansan kahapon doon sa kanyang privilege speech at nabanggit niya yung binabanggit natin palagi dito, parin Joel. Kailangan kasama na makita yung kalakaran doon sa iba pang yung sistema mismo. Kasama na nga yung sinasabi mo kanina, yung tungkol sa bangko, AMLC, AMLC, lahat. Hindi ho kayo exempted. Titignan lahat kung saan dumaan yung mga papel na yan at anong papel para ng mga agencies na yan para mga makita at the same time ay hindi lang mapansin kundi mapanagot at saka mahinto yung ganyang mga kalakaran. So it is a system. Right. It is a system. Malawakan at talagang masusi ang kanilang maging investigasyon. At ang akin nga, wala nang mambabatas sana dito. Wala. Ang gusto nating mambabatas ngayon, pag-ukulan niyo ng pansin, yung mga kailangang reforma sa Lalo ating ngayon, budget ngayon. at kung ano-ano pa, yung procurement and things like that, whatever. Ayusin nila yung sistema dyan at tigilan na yung kayong nag-iimbestiga ng sarili nyo. Hindi, tsaka yung turuan. Tigilan na yung mga turuan. Hindi ako ito, hindi ganyan. Wala yan. Ayoko na ng mga oratorical flourishes ni Senator Joel Villanueva na umay ako. Tsaka yung may kartong yung mga konting mga galit tapos may konting parang mangilid-ngilid ang luha. Mangilid-ngilid ang luha. Tama na po yan. Tama na po yun. Nanonood naman kami ng telenovela sa Netflix. Hindi namin kailangan yan. Basta there will be an investigative independent investigation commission. Ito walang grandstanding dito and all that. Yung mga commissioner dyan, wala silang pakialam kung sila'y madyaryo o camera o basta they can subpoena records and all that. Yun ang sinasabi ni Presidente. Na sana mabigyan ng subpoena records at saka mga tao to compel them to come out with the documents, for example, or to testify na doon sa mga dokumento. Yung mga lumabas ng mga bank secrecy waivers, ganyan, yung ba'y Baka, no? Baka kailangan kasi dito it's quite obvious dito sa mga hearings sa Senado, Congress, you cannot compel sa totoo lang. You can cite in contempt, even then, hinold nila. Nakita na. Hindi tayo pwede mag-contempt ng contempt dito. Mauubos ang ating resource. Mauubos ang ating mga contemptuous. Contemptuous individual. So, medyo naalalayan nila yon, di ba? Tsaka mauubos ang inyong mga mga kwarto at lahat. Saan nyo ilalagay yung mga tao dyan? Saan yung mga yan? Kita mo, nasa PNP custodial na si Bryce Hernandez. So, it doesn't work. And also, yung guy na, argumento ni Alcantara, I respect yung gusto nyong malaman niya, but sorry. Ano pa magagawa mo? But the commission, I think, they have let's see kung ano. Yung independent commission, pwede siyang Pwede. Sabihin na At yung independent commission, ang asahan natin dyan, bago pa sila
magpatawag, meron na silang dokumento. Right. Hindi yung fishing pipilitin nila, oy, pipilitin nangingisda. At, nangingisda sila doon. remember, you are under oath. Alam mo, that is so used. Yung bang gasgas na gasgas niya. Gasgas na gasgas Yung yun. bang remember that you are under oath. Teka, tinatanong mo lang kung nakakuha siya ng parking sa baba. Tatanungin mo kung under oath Ang siya. ibig mo ba sabihin, magsasalita ako ng ano dyan, paano? Maski na ba under oath ako Precisely. Nakita mo naman, kudo tanggi yung mga, Oo lahat ng mga tatanungin, tatanggihan Tatanggihan. Oo. Hindi Hindi ko alam yan at ito po'y ginamit lang ako. Yung mga ganun na Ay pag naging dyan sa Independent Commission, ang asahan natin, makakakuha tayo ng tunay ng mga testimonies Right. at saka tunay ng mga ebidensya. Yeah. At ang maganda naman dito sa mga nakaraang mga hearing, paring Joel, ay meron ng pag-uumpisahan. Pati ang Independent Commission, pati yung mga records na nakuha nung panahon pa ni Secretary Bunoan at saka ngayon yung nakukuha ni Secretary Vince na pumunta sa Oriental Mindoro, nagkuha ng picture. At least may pag-uumpisahan. That's the other thing. Si Chubibo, Secretary Vince, ikaw naman, maganda. Ito ang papel mo ngayon. Umiikot ka ngayon ng Pilipinas. Saan na yung mga sinasabing spurious projects o mga hindi natapos? Nakailangan naman talaga. Yan. Medyo, para ikaw may tulong ka naman both sa pagre-reform mo ng DPWH at saka sa investigasyon ng Independent Commission. Asahan na natin yung mga wala naman talaga pero kailangan na ilalagay ng mga DK, for example, o yung mga substandard, etc. Ilista na po ninyo to para malagyan na kagad. Kasi sabi ni Presidente, meron pa daw 350 billion pesos na naiwan na pwedeng gamitin para yung mga kung talagang totoo na kailangan niyang project na yan, tuloy ninyo. Oo, right. Alangang if it's a well-monitored project and all that, tuloy nyo yan. Kung hindi na tuloy. Ang akin naman, kung maayos naman ang proyekto and all that, then let's move on. Di ba? Kung ano pa. Ganun. Kasi again, that's another thing, bro. Okay, lumabas ng mga contractor na to and all that. But now there's a witch hunt going all over the place. And of course, the media has come in, biglang nabuhayan. Iniimbestigahan kung nag-divest nga talaga o kung talaga may conflict of interest o talagang ang ayaw natin. Bakit? Meron bang talagang spurious na nangyari? Baka naman maayos naman ang pagkakatrabaho. Precisely. Then we move ang ayaw on. natin mangyari, gagawa tayo ng mga istorya, etc. Papahiyain natin kung sino-sino. Nangyayari na ngayon Magre-report tayo ng mga hindi naman pala totoo. Patay. Fake news. Mamaya talakayin natin yan, bro, kasi meron akong mga ilang nabalitaan din tungkol dyan. 8:30 ng umaga sa Karambola sa DWIZ. Balik ang Karambola sa DWIZ. Ito po ang kaibigan niyo si Joel Aksamana. Kasama po natin si Kong Jonathan de la Cruz. Good morning. At ang ating kaibigang si Conrad Banal ay tinetextan ko nga hindi pa nasagot. Hindi pa nasagot. Pahinga ka ng konti. Pahinga ka ng konti. Baka naman nagpa-check up to. Palagay ko, kailangan talaga. Ako naman na paring Joel, baka bukas ako'y mapunta ng Ilocos. Ganon? Ano meron sa Ilocos, sir? September 11 is the birthday of the President FM. Ano FM? FM. Kasi si PBBM sa 14. PBBM sa 13. 13, okay. September 13, si Presidente. Okay. Akala ko 14. Hindi, 13. Kasi may inauguration ng cultural, yung maliit lang naman na cultural center ang tawag sa Batak, ay Salakot. Salakot Cultural Center. Ito, matagal ng project ito ni dating First Lady IRM, Ginang Imelda Romualdez Marcos, nung siya ay congresswoman ng 2nd District ng Ilocos Norte. Okay. Finally, natapos din at i-inaugurate inaugurate. Parang cultural center. At siyempre, anniversary, parang yun na rin ang gift ng ni Ma'am at saka ng pamilya Marcos at saka ng mga kababayan natin dyan sa Ilocos Norte. Gift nila yan on the birthday of FM. Sarap sana sumama dyan, bro. Masarap ang kain. Bulan yata, hindi ko alam kung... Yun nga lang, yung biyahe. Sana maayos. Mabigat ang biyahe. Mahirap bumiyahe pagka ganyan yung weather. Yung ulan na hindi mo alam kung ulan. Yung ganong klase.
At ang mga daan yung minsan nagiging problematic, lalo na malayo-layo yan, bro. Hindi lang sa malayo-layo. Baka biglang bahain ka dyan Bahain sa ka dun, ma-stranded Pampanga, ka. Bulacan. Ma-stranded ka pa dyan. May mga... Pero mabuti naman at nagkakaroon ng mga ganitong mga gawain. Natatapos ng mga project. Maski pa paano. Napag-usapan natin investigate yung special independent commission. Commission, yes. So ito they can do the follow the money type of Follow the trail. the money trail. Yung trail. First of all, yung mga dati pinag-uusapan natin, freeze the assets. That's one. Yan. And two, check lahat ng documentation sa BIR, AMLC, sa banks. Yan ang aking mas kasi yan diyan na and all the takot assets. ang mga and all the assets. Diyan takot ang mga wrongdoers pare na Pagkatapos yung kanilang mga pagbabayad ng kanilang mga halimbawa BIR tax etc. Doon magkakaroon ng masusing pag-iimbestiga dapat. Dito rin mag-uumpisa yung sinasabi ni Presidente na yung thorough na lifestyle check. Pati na, alam mo paring Joel, ngayon na nasa age of tayo, yung IT at lahat, pati na rin, baka pwede na rin tignan, lahat ng mga post ha? Sa Facebook, sa online. Maano ba yun? Matrace mo ba yun? Alam mo, mariretrieve mo ba yan? Alam mo kasi nga kahapon technology yan, yung mga invisible ink, yes, ganyan. Tsaka, alam mo lahat yan, kapag nailabas na, i-post mo lahat, nare-retrieve yan. So, whether it's Viber, Instagram, TikTok, Thread. Kaya dun sa secretariat nitong Independent X, Commission, dapat may mga ganon. Yung may forensic, Hindi, kaya nga forensic investigation talaga investigation. Kasi lahat yan may record yan. Hindi natatago Ibig yan. mo sabihin, kahit i-delete mo yan. Ibig mo sabihin, magkakaroon ng record yung... Kasi kahapon may pinapakita doon sa house. Yung exchange ni Joel Villanueva. Senator, at saka yung isang abogado yata. Hindi abogado, engineer. May exchange sila, di ba? Exchange sila. At sige, magkita-kita na lang tayo. Naku, Diyos ko. Parang ganon. Mariretrieve ba yun? Mariretrieve yun, sir. Ngayon, ito, yan, importante. Ito, kaya namang medyo, kung totoo yan, kahit na ba invisible ink yan, na-screenshot po yan, nakukunan ng retrato yan. Kung, dapat invisible? Anong invisible? Invisible ink daw. Pagka invisible text, whatever. Meron? Once napadala mo, yung bang parang, automatic? Parang yung sa Mission Impossible kay Tom Cruise. This recording will self-destruct in 10 seconds. Meron yan, ganon? may mga ganon. Meron ganon? Oo. Pero mariretrieve pa rin yun. Mariretrieve pa rin. May mga technology na ngayon, yung forensic experts. Kaya nila, they can retrieve those. Kaya nila i-retrieve yun. Kaya kayo... Hindi, kaya nga yung mga nagpo-post, kaya even the Discayas, I'm really sorry, kaya hindi ko mapagkatiwalaan itong dalawang to Yung bang, the mere fact na pag-isipan yung gawing lifestyle story, yung inyong karangyaan, bro, is there's not something good. Meanwhile, the other thing. Kaya nga sila, ginanon ni Mayor Vico sabi niya. Tapos, yung mga nagbababiyahe na buong pamilya nyo, tapos matching, ano ba yung mamahalin? Luggages. Ano ba yung mamahalin na luggage? Tumi. Matching Tumi luggage kayo. Kompleto pati yung hand carry at yung luggage. So, Tumi lahat kayo. Tapos lahat kayo nandun sa nasa airport or nasa sa Zurich Airport. At saka mga suot-suot ninyo hindi naman kayo ng mga naka-shorts. Why the hell do you need to do that? I mean, when you look at yung mga lumang retrato, retrievable ba yun? Oo ba? Yun, nandito pinost kami ngayon. Mo sa Instagram pinost mo sa TikTok tapos nag-ano pa kayo, banana, nag-ganon pa kayo dun. Hindi pwedeng matago yun. Now, kayang-kayang kunin yun? And that's the lesson there. I suppose, lalo na pag nagkaroon ng ganitong strict lifestyle check at merong investigative commission, mas nakapag-iisip na itong mga ungas na kung lalo na kung duda tayo sa pinagkunan natin ito, huwag nyo lang ipaglantaran sa publiko. In the meantime, kayong lahat na gumaganong mga... banana, naggaganong kayo, wag. Baka akala nyo na wala na lahat yan, pinag-i-erase ninyo.
Maski na nakalagay, message deleted, kaya pa yun? Kaya yan, bro. Kaya yan. Meron way. Yung there is a way. yung merong napindot mo, Oo. mali, tapos napunta ron. Ayun. Ayun. Ano yun, mariretrieve yan. Mariretrieve. Oo. At saka, Akala ko nung una kasi may button dito, di ba may send, Oo. na push mo. Ay, hindi pala to. Merong nakalagay unsend. Pag Oo. pinush mo yan, ma-unsend. Hindi na, meron ng footprint yun, bro. Meron ng footprint yun. Meron na yun, oo. isa pa, Darang Joel, sino yung mga kaibigan ninyo? Yan Kaya yung mga kaibigan ninyo, malamang sa hindi, kung itong independent investigative commission na ito, matrace yung mga kaibigan ninyo. What do you mean? Sa selfie? Hindi, meron kayong kaibigan. Sa friends. Eskwela mo. Nag-aral kayo sa London School of Economics, whatever it is. Oo. Di ba? Alumni kayo. Ito mga ito, nagkuha kayo doon ng bumili kayo sa Harvard store ng mga uniforme doon. Harvard, naglagay-lagay kayo doon. Matrace lahat yan. Matrace yun. Pati mga kaibigan mo, halimbawa, Oo. kumain kayo, malamang sa hindi ma-identify kung sino itong mga ito. Oo. Yan ang mga gagawin ng Independent Commission, yung Secretariat. Mabuti na lang ako nung panahon nun, wala pa kasing social media nung nandun ako sa schooling na gano'n. Pero, Hindi, kagaya niyan. Oo, pero ngayon, meron sila itong Hindi, di ba sila Price, di ba? Di ba nagde-delete na sila? Oo. Nagde-delete ng mga kung ano. Oo. Wala Yung mga nepo at Wala, matrace pa rin yun. matrace yun. You can delete it, so wala, hindi mo na makikita. Hindi na makita ng friends mo and all that. Pero pag ikaw ay tinutukan ka, yung forensic experts na they have an ability to, kasi to trace that kasi mare-resurrect nila, lalabas uling sa. At saka and it's not limited to your immediate family. Pagkaalam ko, pag pinagtatatago mo sa cloud dyan, ganun din mas makukuha lalo yun. And it's not limited to your immediate family. Children, wives, etc. Hindi ganon. Mga kamag-anak. Baka nailagay sa inyo yung mga pangalan, nailagay sa inyo yung mga bank accounts or assets or whatever. Ganyang katoro dapat yung independent commission. Meaning in-spread out. For spread example, out. nilagay yung account Lalo ngayon. Wala pang mga kaso Di nag-spread out na kayo. Siguradong nag-spread out kayo. Ang tawag doon, as I understand sa forensic, yan tawag dyan layering. Nakukuha rin nila yan. At yan, mahilig gawin yan, yung mga nagsasabi kasi may conflict of interest, idadivest daw nila yung sarili nila, pero ilalagay sa anak, sa pamangkin, sa apo, layering yun, rin yun, ma-trace din yun. Kaya ako, gustong-gusto ko yung investigative commission, with all the full powers, and all the technology at their services, at secretariat, alam mo kung bakit, here's another thing I noticed pag yung Senate o Congress na nag-iimbestigasyon, attendance lang nagkakaproblema sila. Hindi nila alam kung ganito here at paano mo hindi nalaman, di ba pumasok yan, di ba nag-attendance, wala ba kayong mga yung mga staff na taga-check? Tsaka yung committee itself. Parang alam mo, everybody's yung mga flying on the seat of their pants, ang tawag dyan yung bang na lang yung hara-hara. bara-bara na lang sila mag-investigasyon. Alam mo sa ibang bayan parang and that's the other system. We are not just talking about the system, the systematic way by which all of these ghost projects, etc., are being worked out. We are not just talking about that system because that is the execution system already, implementation. We are talking also about the manner by which legislative hearings are done. Okay. Kasi in other countries, paring Joel, bago ka maging resource person, binevet yan. Binevet yan and everything. Hindi pwedeng, basta ka nalang pumasok doon. Every Tom, Dick, and Harry. Hindi pwede yun. Sa sobrang dami nga inimbita nila at nakalimutan nila sino na-imbita nila. Magtatawag, sino ka nga ba? O kaya, hindi na natanong. Ilang beses na, for example, si MMDA chair. Nandun. Hindi na tinanong dahil, dahil samantalang, siya yung dapat tanong. Samantalang ang MMDA, ang tindi ng baha dito sa Metro Manila. Pati yung basura na sinasabi natin isang cost ng pagbabaha, hindi na siya natanong. Ilang oras siya nandoon na nakaupo. Ang daming ganung beses na. So, what I'm saying, ang point ko, parang napaka-disorganized at ad hoc ng mga hearing ng Senate at House. Yun na nga. Kaya nga,
ang tinitignan natin dito, hindi lamang yung pagtingin doon sa sistema na bulok, diyan sa pagdating sa execution ng mga projects, kundi yung the manner by which congressional hearings are done. Kasi hindi naman pwede yun. Limited to specific, ito lang, kayo, ito kayo. Hindi yung lahat na lang ng tao, dinala mo. Di ba? Yun na nga. Yung iba, hindi nakakapag. Tapos yung mga tanong mo is all over the place. Kita mo, nahuhuli ka tuloy. Tingnan mo si Senator Bato, yung tatanungin mo na kung anong date ka. Kailan ka nag-umpisa na nag-public works project? Hindi. 2016. 2016. Hindi na niya naisip na, naku, wala na yung, parang tinutok mo yung baril sa sarili mo eh. Wala na yung follow through. No? Wala na. Hindi, kasi pag pinalo through niya, patay na. Naisip-isip niya, mali So, yung mga ganun ba? And one would think they would have staff who actually do staff work to do that, di ba? Merong committee. As a matter of fact, yan sa Senate, for example, the Senate Blue Ribbon Committee has one of the biggest contingent of personnel. Personnel. So, yung Blue Ribbon Committee na yun. At matagal na yung kanilang executive officer doon, si Attorney Kimbo. Actually, I see him. Ang tagal na niya. Siya ang halos permanent na executive officer ng Blue Ribbon Committee. Alam niya. Siyempre, pero kuminsan, siyempre, yung chairman, siya ang nasusunod Siya nasusunod, Siya talagang taga-implement. You can only suggest so much, di ba? Sir, ganito sana dapat, etc., etc. At saka, pag nagpunta ka doon sana, yung mga resource persons, alam mo kung anong sasabihin nito. Alam mo na. At alam mo na kung saan patungo ito. At kinakausap mo pati yung mga members mo. Ganyan ang committee Brad, that's the other thing, Bago tayo magkaroon ng committee hearing, itong paksa natin ngayon. Ito yung lay of the land. I mean, sa corporate ganun eh. I mean, kung magkakagulo kayo sa boardroom ng lahat sasabat na, di ba? Yung why did you not hit your target? Hindi, teka muna. Siya taga-tanong nun, hindi ikaw. Ikaw, operations. Ito, finance. Ito yung ganun ba? Na meron ganun. Meron naman talaga na ganun. Oo. Pero halimbawa, nandun na kayo, yung iba pasikat na yon. Pasikat na Yan ang napansin ko. Kaya hindi kayo pwede maging independent commission. Na talaga the mag-iimbestiga first ng reason is katotohanan. because lahat kayo mukhang hindi natin ngayon yung conflict of interest nagka-enmesh na rito. The other thing is hindi kayo organisado kung paano gagawin to everybody's really looking na dun sa camera, to get that lead banner story, di ba? Yung bang ganun na nangyayari. For example, even sa House sa Senate at House, may magtatanong. For example, ikaw nagtatanong, biglang, as I understood it, although it's not a hard and fast rule, this is your time. Mahilig sila sa ganun, very jealous sila sa oras nila. 5 minutes ba yun na nag-extend naman? Merong magtatanong ng follow-up na this is in conjunction with what the Honorable... Tapos na. Wala na, nagkagulo na. May yung... Gulo na. Nagkakagulo na. Nasa chairman yun. Excuse me. Senator ganito, Congressman ganito. The floor is... Senator Soto is pretty good at that. Napansin ko. Magaling sa niya. How to allocate. Yung ang nangyayari nga tuloy, hindi naman niloloko, pero nakakantsawan yung iba. Oy, tama na yung TV time mo. Tama na yung TV time mo, ganun. So, which is why an independent commission, mabalik tayo. Doon na natin dalhin to. Not in the glare of... Now, anong gagawin ng mga mababatas? Ang dami nila pong gagawin. Sa totoo lang, ang daming gawain para mapabangon ng Pilipinas sa mga batas na, yung unang-una yung budget, kailangan ayusin na yan, di ba? And the TRICOM itself can already, on the basis of this hearings and the testimonies they have gotten, they can already come out with siguro a determination of which particular bills will have to be amended or laws or what particular bills can be submitted for consideration on the basis of the testimony. Kasi alam mo na, halimbawa na example, yung sistema
para Paano? sa para sa sourcing ng funds magmula sa districts o kaya probinsya at lahat hanggang doon sa pagko-consolidate ng halimbawa infrastructure projects hanggang sa pagpunta sa budget and then pagpirma ni Presidente, ano yung sistema na yun? Oo. They can already take a look at that. Sa totoo lang. And then that will be part of their work. Yun na. Oo. Oh. Di ba? Yun ang nakita na natin na ito yung mga bill. Si Senator Lacson, to his credit, kahapon, nagsalita na siya, there are 4 major laws na sa tingin niya dapat tignan. Kasama na yung AMLC. Oo. Yung banking laws at lahat. At importante yun. Yan ang trabaho ng legislature. Hindi yung mga Hindi yung TV time. TV time, mag-conduct kayo ng isang pseudo investigation na hindi mo alam kung which hunt, palakasan ng boses, paangasan ng tanong. Di ba? Yung bang... At saka patot sa dahan. Right. Nagpapatot sa dahan sila dyan eh. Hindi, tsaka, di ba, lalo na yung magtatanong ka. There's that element na parang yung resource speaker, binabastos mo na na, okay, sinagot niya, sabihin natin, hindi ka naniniwala sa sagot niya. Talaga, ha? Yung gaganunin mo. Tapos that's mali. That's not the way. In a way, yung si Senator, si Congressman Shell Jokno, yun maayos eh. That's the way to do it, na medyo hulihin mo na lang siya sa sarili niyang, di ba? Yung hindi yung pronouncements. Meron ka ng gusto mangyari. Oo. May tanong ka, may sagot ka rin na gusto mong mangyari. Di ba? That's not the way it should be done. Pag hindi ginawa, aangasan mo. Tapos motion to cite him in contempt. May uubusan kayo ng contempt dyan. Pag ganyan. Ang isa ko pang gustong pag-usapan, kaya rin kailangan sir, itong independent commission. Because yung binanggit ko kanina, now, both traditional media and social media are are going crazy, bro, na are identifying all over the place. Siguro dapat ang gawin nila, ilagay na lang sa website ni PBBM to mga katingin nilang may problematic na mga project. Hindi, what they're doing now is they're looking for mga on their own na mga potential na conflict of interest, mga politiko na may tie-up sa mga contractors and all that, na sa totoo lang, alam mo kung saan nila nire-research, and I know this for a fact, pag ginugol nila, ito yung mga campaign na fireworks nung Mayo, mula nung January hanggang Mayo, nire-resurrect lang nila and then couching it as investigative analysis, bro, na at dahil yung dyan, banatan nung eleksyon, nung incumbent at nung kalaban, nanalo man o natalo, lahat yan it's really a minefield na pwedeng kunan nila and then investigative. Gagawin nilang investigative. Samantalang wala namang naingkat na bago, basically. At pinaka-worse, ang hinahabol natin, buti pa nga si Chubibo, ang hinahabol yung spurious, hindi natuloy na project. Hindi, paano kung maayos naman ang project? But there you go, dahil ito'y naging issue nung panahon ng kampanya na may-ari rin ng yan, ng what do you call this, ng construction business, nagbibid din yan. At marami silang nakuha nung panahon ng incumbent, yung ganun. Look, hindi tayo matatapos yan till kingdom ka, marami kang makukuhang ganyan. Ito po. And yun ang gusto ko, yung independent commission can siguro separate the chaff from the grain. Ano ba talaga yung tinatarget natin? Hindi naman kasama yan. Now, kung meron pa kayong problema ganyan, ay dyan naman yung papasok yung sinasabi mong constitutional convention sa mga batas tungkol lalo na sa dynasty, land use, and all that. Ayan, dyan na pwedeng atakin. But right now, wala wala kang makukuha dyan na ang nangyayari lang ngayon, ang kagalingan naman nung gets mo yung nangyayari. Ang tingnan mo yung ngayon, ang online. Yung sumbungan, yun yung gaya ng binabanggit mo, parang Joel, yun parang direction lang. Hindi yan kagad na conclusive na yan ang hindi naman ganun eh. Alam natin na ginawa mo ito, pero ano nangyari? No. Yeah. Para hindi naman witch hunt kasi otherwise magiging witch hunt ng katakot-takot kan.
And especially pag ganyan, ang pinagmamain mo, ang basihan mo yung mga campaign na fireworks nung nakaraan. Abay, yung investigative report mo, pwede mo gawing 8-part series yan dahil depende kung sino kausap mo sa probinsyang yun, ay meron ka talagang laging sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Then kukunin mo, tapos magpapanggap sila, we're getting the side of the governor or the mayor. Pupunta dun sa opisina, kukuha nga, then ilalagay, isisingit dun sa story. That's not the way investigative journalism is done, sa totoo lang eh. Yung bang kinuha mo lang yung sa pula, sa puti, sa pula, sa puti. Diyos ko. Dapat talagang masinop, maayos na pagkano sana. Eh hindi nangyayari yun kasi nga anong sabi, meron ganyan sa sa traditional beating the deadline. Kailangan meron tayo kagad ganito masabi. A new line into the story. Di ba ganyan naman naghahabulan eh. Naghahabulan sila and sa totoo lang ano yan eh sa I know for a fact because I'm still in the industry, yung tawag dito yung news conferences yan. Yes. Biglang alam ko may nangyayari din dito sa probinsyang to eh. Ganto. Paano mo nalaman? Hindi, kasi ganito, sabi ni ganyan. Sige, habulin mo yan. At pag hinabol mo, talagang depende, kausap mo yung natalo o kausap mo yung nanalo. Even itong kay, sa Pasig, sabihin natin yung about the Diskaya, sabihin mo na lahat and all that. Pero at the same time, it's quite obvious na they have no love lost for each other. Si kampo ni Vico, Soto at kampo ng mga Diskaya. Hindi matatapos yung story niyan. Kita mo si Vico nandun sa hearing. And umalis na lang siya. Pero at the end of the day, kung pinabayaan lang, okay, i-resource person pa natin itong si Vico. Marami masasabi yan hanggang buong hapon eh. Hindi matatapos. Hindi siya titigil dahil he really hates the guts of these people. Ganun talaga. At meron siyang balang makukuha. Matatala. I don't think that serves the purpose for anybody, especially ang gusto natin, paano ba ma-discover ano yung mga proyektong palpak, paano natin maayos para hindi na mangyari uli. Ganun, yun lang naman ang habulan sa totoo lang eh. Tapos yung mga palpak, kung pwede pang ayusin, pwede pang ng maayos na hindi tayo gagastos uli ng panibago, di ba? Yung nga hinahanap natin, kagaya niyan. Pag sabong yun. Sabong eh. Siyempre, pag dinala mo doon si Mayor, marami na siyang masasabi. At nasabi na niya. Wag ko kayo maniniwala dyan, ganito yan. Talagang yung mga yan, kasinungalingan ang kanilang buhay, mga ganong klase. And really, human nature yan, kahit naman sa ibang parte ng mundo. Oras na nilagay mo na dito sa online or doon sa pahayagan, yung mga tao, talagang, ganun pala. And lalo na ngayon sa online media, talagang yung mga threads, they're vicious, bro, na medyo, teka muna, hindi mo pa naman alam yung buong storya. Ba't nasabi mo na kagad yan? Hindi, tsaka gagawa na ng kung ano-ano. Yung sinasabi na nga natin na clickbait. Yeah. Di ba? Para lang talagang dumadagundong na headline ang gagawin mo. Yan ang mabigat dyan sana nangyayari. Pero ayoko magsalita. For example, kahapon, ako hindi ko alam habang nagsasalita tayo kasi hindi ko napapansin na napuputol internet natin. Nung pag-uwi ko, sabi sa akin, huy, ang daming bumabanat sa'yo, Sir Joel. Ano yan? Dahil kinakampihan mo daw si Maine Mendoza at si Arjo Atayde. Hindi ko kinakampihan. Ang sinasabi ko, bago nating yung pagbababatuhin, nililitsyon yun na yung tao eh. Dahil binanggit nitong isang kontraktor na to na sa totoo lang, hindi pa tayo sigurado kung saan siya nanggagaling, where is coming from. And two, dahil sa selfie na retrato. I mean, and because, ano ba naisip ko ngayon, may mga tao ba meron kayong deep down inside na inggit or something to some personalities in the Philippine public na ngayon na, natisod. Sige, pagtatatadya ka na natin. Hindi po ganyan siguro, di ba? Marami bang gano'n na sabi, galit kayo. Nabanggit lang sa akin ang banat, sabi, siguro itong mga to, di ba, yung, among other things, marami tayo nabanggit, pero that was surprising. Very specific yung kay Maine Mendoza. Malay ko ba yan, di ba? Ano ba sinabi natin kay Maine noong kahapon? Hindi nga, wala pa namang, si Maine naglagas na statement na, let's be fair naman, wala pang napapatunayan dyan, ganun. So, in defense of Congresswoman, Congressman asawa, ni si Arjo Atayde. Okay.
Pero ngayon pagpunta ka sa social media, pati yung nanay ni Arjo, yung mga ari-arian at mga Nagkaganon trips na. abroad. Bakit na tayo napunta rito, di ba? Yung bang... Meron ganon? May ganon, bro, na may mga rest house, Kung saan. tourist rest house at pati yung pagsasakay ng yung sinasakay sa tubig, yung surfing ba yun, whatever yung gano'n. Ba't mo ba pinuno yun? Kung yun nahilig ng tao, ano ba? Unang-una, hindi naman kamahal yung malay mo, inupahan lang niya yun, di ba? Inilabas na lahat yun? Nilabas na yun. And it shows a lifestyle of the rich and famous na sila ba'y may karapatan sa lifestyle na yan. Mga ganun baga. Mabilis. Umabot na sa ganon. Yan ang problema. And then there's a talking head somewhere sa baba ng screen ng YouTube na ganito, ganyan na nakita at ganito. Who the hell is this guy? I mean, mabuti makikinig ako sa podcaster kesa dito, di ba? Ibang maraming ganyan So huwag tayong mapag-husga sana muna. Wag tayo, lang. Kaya gusto ko sana magkaroon ng independent commission. Gives a chance for these people to clear their names, explika. At saka, outside of the glare of the TV. Ng TV, ng Senado, Kongreso na lahat. Kasi kung hindi, mauubusan yan, it will come to nothing. Kasi mauubusan ng oras, mauubusan ng Ang takot ko, kung saan pupunta. Ang takot ko, parang sa Pinas, magiging malaking conflagration yan, apoy. Then dadahan-dahan niningas yun. Then mawawala din. Let's move on sa next flavor naman. Ano ba yung susunod na anomalya? Tuloy, nawala ngayon si BP, nawala lahat si Duterte. Nawala si BP, nawala rin yung missing sa bungero. Missing sa bungeros na importante, nawala. Napaka-importanteng tignan natin na mabuti. Usapan natin yan. Ay! Magbabalik ang Karambola sa DWIC. 9:01 ng umaga. Karambola sa DWIC. At po ang inyong lingkod, si Joel Aksamana. Kasama po natin si Kong Jonathan De La Cruz. At sumagot na po ang ating kaibigan si Conrad Banal. At ano daw? Naghumingi ng paumanhin at hindi niya tayo kasama ngayon. At siya, wala na raw yung kanyang lagnat. But, mamaus-maus pa siya. Pahinga pa. Walang boses, pahinga pa. Uso talaga yan. Maring Conrad, iwas na lang sa karaoke. Ano bang pwedeng sa ganyan na... Or melo, mga kanta. Yung pinapaos. Alam mo, ginagawa ng ating mga ibang mga kasama. Ako meron akong ginagawa. Yung asin. Yun. Magmumug ka sa asin na may... Yung iba, bibili ka pa daw ng Bactidol. Sa totoo lang, hindi na kailangan. Asin at luya. Luya. Mahilig sa turmeric dito si Paring Conrad. Yan. Okay yan. And at the end of the day, pahinga, bro. Huwag masyadong gamitin. Relax ka lang. Masama malamig dyan, Kung pwede. Masama. Malamig na panahon kung pwede natural light. Samantala, hindi natin babalitaan, pero pataas na naman ang presyo ng gasolina sa atin. Malapit ayan na naman. Yan na naman tayo at pahirap to. Itong pagtaas ng gasolina palagi nating nababanggit pa rin, Joel. Okay. Wala namang paraan. Baka pwedeng tignan ng ating mga mambabatas sa ngayon at pati si Presidente yung pagbabalik ulit ng sinasabi. Kasi ang regime natin ngayon pagdating sa oil products, deregulation Oo. Ngayon, market forces. Market forces. Ngayon, baka sakaling pwede nang tignan yung kaparaanan dati na nagkaroon ng Oil Price Stabilization Fund na kung saan kung yun yung panahon ni FM, dati, Oil Price Stabilization Fund. Kung mababa ang presyo ng langis sa world market, ay mangungulekta ka ng konti para naman ma-maintain mo yung pondo na yon para pagtaas ng presyo ng langis sa world market, meron kang kumbaga subsidize para hindi masyadong mataas ang ipapataw na presyo sa ating mga gasolina o oil products. Para ma-stabilize yung pambalanse. Yan ang importante sa ngayon. And then sana rin matingnan ng mabuti yung mga inilaan natin kasi meron mga pinirmahan ang Department of Energy. Panahon pa yata ito ni President Duterte na mga service contracts para sa paghahanap
ng mga oil and gas sa ating mga sa West Philippine Sea at saka sa iba pang mga lugar dito. Ano na kaya nangyari doon sa mga Yung mga special, at least may special arrangement. Yes, Special service arrangements, contracts ito. Service contracts. Either for oil and gas sa West Philippine Sea for example o kaya sa landmass at saka yung mga geothermal at lahat kasi meron tayong programa under the PNOC Energy Development Corporation na nabibigyan ng pagkakataon ang mga investors na tumingin sa ating mga kapaligiran kung anong pwedeng gawin na baka naman magkaroon tayo ng find o kaya matagpuan natin yung gaya na nangyari sa Malampaya. Malampaya, baka meron pa tayong pa tayong ganyan. Ang intindi ng ibang mga geologists, meron tayong ganon. At pwede natin tingnan na mabuti yan. Kasi may pera naman kasi meron tayong share, dapat dyan sa Malampaya gas na sa sinasabi ng iba ay malapit ng maubusan. Baka naman kailangan makaroon tayo ng bagong matatagpuan natin ngayon, yung bagong mga ganyan na mga wells para naman hindi tayo mag-i-import na naman kasi ng natural gas. Kasi yan ang problema natin almost 1/4 or maybe more of our energy requirements is fueled by natural gas. So, kailangan tingnan natin kung meron bang paraan na madadagdagan pa yan para naman clean energy yung pinag-uusapan natin aside from the traditional renewable energy projects na wind and solar. Ngayon, walang naitatayo din, wala rin tayong bagong tuklas na parang Joel, geothermal. Samantalang sinasabi nila, may mga identified na posibleng geothermal fields bagong naman. Geothermal fields. Oh. Meron ngang, ang pagkaintindi ko, meron nga dyan sa bandang Kalinga at Mountain Province na bagong mga geothermal find. At ang sinasabi nila, mabuti siguro tingnan din yan at maintindihan natin kung paano natin ma-exploit itong mga ito at magamit naman para pababain at ang ating presyo sa kuryente at the same time palawakin ang electrification program kasi may ilang pang mga areas, malaki-laki pa rin na mga areas sa Pilipinas na hanggang ngayon wala pang elektrisidad. Kaya yan ang dapat natin tingnan na isa. May isang nagsasabi ritong message na yung oil price stabilization fund is a very attractive option pero baka costly para sa atin in terms of the funds to get it. Baka daw dito ko kailangan baka anti-poor daw to kasi mas ang mga mayaman mas malakas gumamit ng fuel o sila ang makakapas-benepisyo to kaysa mahihirap. Ano masasabi mo? Hindi naman kasi nagsasubsidize nga tayo ngayon Merong oil subsidy. May oil subsidy na tayo, no? Nagsasubsidize tayo sa ngayon. At ang subsidy na yan, binibigay doon sa mga, halimbawa, mga jeepney, mga drivers, etc. at lahat. May subsidy na po yun. At yan ay hindi nakakahabol yan. Kasi kulang na kulang din yun. Kukunti lang naman na nabibigay na subsidy tungkol dyan. Yung tungkol doon sa paggamit ng maaring may ganyan na nangyari kasi siyempre yung mga mayayaman, mas marami sasakyan na lahat. Hindi po. Ang masasabi natin dyan ay mababalanse yung presyohan. Hindi masyadong mabigat sa ating mga kababayan din yan sapagkat mas marami na silang pagkakataon na magamit yung public transport at lahat. Pero in the end, magkasabay po yan. Yung tungkol sa presyo ng langis at lahat, pagkatapos yung means of transport kasi doon naman nagkakaroon ng gamit ng malakihan. At the same time, kasi marami pa rin naman tayong oil base, meaning na mga power utilities, power plants, no? Halimbawa, yung sa mga islands, yung small power utilities group, islands yan. Ang ginagamit nila ay langis
Di ba? Either diesel o kung ano. Yung iba naman gumagamit bunker. So, Bunker fuel, yan ang mga kasi hindi lang naman ho sa sasakyan ang ang anuan doon sa oil sa langis Sasakyan meron, pero meron din ginagamit na mga oil products para sa mga power plants, para sa iba pang mga gamit at magbabalanse rin yan. At ang experience natin the last time around when the OPSF was definitely better, paring Joel, kaysa sa yung ngayon Letting na it, para-para. Deregulated nga eh. Paano yung gano'n? Hindi mo na maintindihan kung paano galawan dahil wala naman nagpapaliwanag ng mabuti. Palagi, pag nakikita natin na pati ang Department of Energy hindi rin maliwanag ang kanilang paliwanag pagdating dyan sa mga ganyan. Kaya may mga nakita natin na at that time mas balansyado in effect ang titingnan. Pero But are they discussing it? Yung nga yung gusto natin malaman, ano ang sitwasyon natin pagdating sa mga ganyan. Kasi may lobby anti dyan, yung mga nag-invest na para sa... Are we going to ang sinasabi lang natin hanggang dito na lang ba tayo? Is this the optimal use of our resources? Whether it's imported or otherwise, no? Okay. Kasi oil deregulation, energy, yan mga yan, magkakasopas yan, magkakasama yan mga yan So it has to be a more comprehensive look dyan sa mga sitwasyon natin pagdating dyan sa oil. Malaki yan. Napakalaki yan. Kasi ang sinasabi nga natin, pagdating sa budget ng isang bahay, ng isang kabahayan, pagdating dyan, malaki ang kuryente, malaki ang food, oil o food. Tapos yung utilities meaning kuryente, tubig, transport. Yan ang mga kailangan. Yung sa kuryente kasama na doon yung yung LPG mo. Kasama yan, kuryente yan kasama yan sa gas. Ang mahal na ngayon yan, ha? Mahal na nagiging mahal din yan. Mahal. Pagkatapos, yan ang mga basic na pagdating sa budgeting food, utilities, health, kalusugan, at saka siyempre pag may nag-aaral pang mga anak, yung edukasyon nila. Malaking bagay yung mga ganyan. Dapat mapag-aralan na. Yan ang sana tingnan din ng ating mga mambabatas. Lalo na, alam naman natin ngayon kung saan patungo itong national budget. Kasi nagsabi na si Pangulong BBM, ito yung ating budget, 6 point something trillion pesos. Ito yung mga nakikita ko na mga malakihang gastusin. Sige, tignan natin. At sundan natin kung mayroon bang pagkakataon dun sa mga sektor na binabanggit ni Presidente paglalaanan ng ating budget. Meron ba dun sa mga sektor na yun ang pwede nating pang tignan by way of legislation kung kinakailangan or by way of execution para mas efficient ang paggamit ng ating mga pera or kaban ng bayan. Yun naman ang tinitingnan natin. And mabuti, mawawala na from the headlines itong tungkol dito pag nagkaroon ng independent commission para makapag-concentrate ang ating mga legislators at the same time yung ibang mga sektor ng ating lipunan dun sa mga iba pang napakahalagang mga bagay na araw-araw ay pangangailangan ng ating bayan. Yun ang pinag-uusapan Unang natin. nakikita dyan sa pagkain. I mean, May narinig ka na ba? Yan ang kailangan pag-ukulan ng pansin. Ako, galing lang ako sa bukid. Yung mga magsasaka doon, yung mga, both the farmer, mga may-ari ng lupa at yung mga tumatrabaho ng lupa, kailangan nila ng tulong. Hindi ayuda ang hinihingi nila. Tulong. Yung mga sapat na tulong, suporta mula Kasi sa pamahalaan, gusto sa nila pasilidad. magsikap at lahat. Kagaya niyan, mayroon starting this month yata yung 60 days suspension ng importation. Ng importation. In the meantime, that is a window for our Department of Agriculture and all those involved in agriculture and aquatic resource development. Anong gagawin natin ngayon? And then in the budget, what particular allocations are being worked out para maging mas mayabong
ang ating agrikultura. Kasama na dyan, siyempre, yung ating fisheries and aquatic resource development. Yan ang dapat natin tignan ngayon. Sa irrigation, for In the example, meantime, na meron 60-day suspension pagdating sa importation ng bigas. By the way, parang Joel, kahapon, may nakausap ako na grupuhan na because of the suspension, may nabalam silang mga nakahanda na dadalhin sana dito sa Pilipinas. Eh sabi nila, maari ho kaya na itong mga naka-warehouse na Oo. sa Vietnam at saka sa Cambodia, Thailand, na mga nabili na rin nila itong mga ito, ready to load up. Oo. bring to the Philippines sabi nila magkakaroon na naman ng new harvest. Saan namin ilalagay itong mga bagong kaya gusto nilang dalhin sa Pilipinas, pero sabi nila merong import ban for 60 days ang Pilipinas. Pwede kayo maipasok itong mga ito. We will complement the President's 20 pesos per kilo rice. Sabi, we will take it. Ang ibig sabihin nila, parang Joel, ang gagawin nila, ipepeg nila yung kanilang presyo sa 20 pesos. 20 pesos. Okay. Maski nawalugi sila. In Malugi other words, sila. kasi Binili nila sa ganitong baka presyo. binili nila 35 pesos Okay. per kilo Sabi nila 20 pesos. Ang request lang namin sa Philippine government, wag na nila kaming i-tax. Kasi sabi nila doon sa 20 pesos, doon sa kanilang kung 20 pesos ang kanilang presyo na pagdala sa Pilipinas, ang equivalent sa tax nun almost 3 pesos Wag na nilang ipataw yung 3 pesos, sabi nila. At dadalhin namin dito, sila na rin magdala sa mga lugar warehouse, kung saan man yan, warehouse. etc. Yan. 3 pesos, pag ilagay mo na yung logistics requirement para makuha yung na yan, 2 pesos. So 5 pesos ang bali gastusin ng kung sino man ang pagdadalhan dito sa Pilipinas. 3 pesos para sa tax at 2 pesos para sa logistics. Pero, ipeg nila sa 20 pesos. Okay. So sabi ko, kausapin natin Oo. Department of Agriculture. Okay, patulan Ang yun, ganda bro. niyan. Kasi ang sabi nila sa akin, They're willing to absorb the losses mula they're dun willing sa to absorb the Oo. losses. Oo. Kasi nabili na nila Oo. Nabili na nila. Hindi sila makapag-export sa Pilipinas na. Kasi may suspension. May suspension. Oo. Ngayon, sabi nila sa akin, Sir, ano ba pwede kong namin gawin dito? Kausapin natin ng Department of Agriculture, Secretary Chio Laurel, para baka sakaling papayag siya sa ganyan. Sa 20 pesos ang bili ng kung sino man dito, whether it is the NFA or whoever o kung sino man. Ang bili niyan ay dadalhin dito at 20 pesos. Kayo nang bahala pagdating dito in terms of taxes and logistical requirements. Ang ganda niyan. Sabi ko, 20. Anong pinakabalakid niyan? Yung mga meron nandito ng bigas na nagbebenta, ma-undercut sila, hindi naman. Well, tignan. Alam mo, kung ako, paring Joel, kung ako, importer ako, makipag-usap na ako sa gobyerno. Sir, kukunin ko na to. Basta lang yung tax at lahat. Ako na rin pati yung logistics. Ako. Kasi, kung ako magdadala dito, from the very start, 35 pesos na yun O di ang 15 pesos yung luwang mo para ma-workout. Baka sakali, makuha ng pwedeng sa FTI yan, kasi government pwede naman bumili yan. Yung FTI, hindi yung NFA, FTI bibili yan. Mayroon namang subsidy ang government. Nagsasubsidize nga tayo para magkaroon ng 20 pesos rice Magkano subsidize natin doon? 15 pesos Yung binamimigay natin na 20 pesos, sinasubsidize natin yun ng 15 pesos. Kasi 35 pesos talaga dapat yun. Gobyerno nagsasubsidize. Gobyerno nagsasubsidize. Ay bakit hindi natin kunin ito? Sila na mismo, 20 pesos. O yan, 20 pesos na. Ibig sabihin, inabsorb na nila yung 15. Ang babawasan Freeze mo up na. the government, wala na kayong ano dyan. Wala na. Ang babawasan na lang doon, yung 3 pesos na tax at saka yung 2 pesos na logistics. O nakatipid ka ng 10 pesos. Baka sakali. Tama.
Di ba baka sakali. This is fair din nyo. Sana alam na ni... Sabi ko, sumulat na kayo. Sumulat na kayo kay Secretary Joe Laurel. Meron naman dalawang units dyan sa Department of Agriculture, yung FTI at saka yung Planters Products na pwedeng mag-absorb ng ganyan na requirements ninyo. Ihanda na rin nila yan. Kasi sabi nila, meron ho kaming mga 1.5 to billion metric tons. Marami malaki yun. Malaki yun. Oo, malaki yun. 1.5 to 2 million metric tons. Ang laki. Ang laki ng pakinabang natin doon. Ang laki na nun. Sana it falls on may mga ganyang opportunities hospitable ears. May mga ganyang opportunities bigla kang nag-suspend nakabili na kami. Paano 'yun? Meron na naman susunod na harvest. Hindi na kami, wala na kami. Kapag hindi namin na isalya ngayon ito, hindi namin mabibili yung mga 'yan. Tama. So, yan ang maganda yan. Tama, dapat sumulat na sila kay Secretary Joe Laurel. Kay Secretary Joe Laurel para mapag-aralan na. Yan ang isa sa mga, at hindi ko alam kung paano yung ngayon sa budget. May budget hearing, hindi pa yata nagkakaroon ng... Di ba 1-something billion? Malaki budget, na-increase ang budget ng DA Malaki. At malaki ang subsidy natin pagdating sa rice. Kasi very active yung sinasabi ni Presidente na kailangan by the end of his term, merong 20 pesos talaga. So, gusto niya maging sustainable na program yung 20 pesos per kilo. Sana nga, Mr. President, maayos natin. The other thing na ipinapaalala natin habang nagkakaroon ng budget hearings, yung tungkol dito sa coconut industry. Ayan. Yan ang tahimik niyan. Napakatahimik Walang pinag-aano dyan. Ilang kaya ang doon sa pinangako kay Presidente at the start of his term. Ang sabi ni Presidente, we have to re-energize yung coconut industry. At sinabi niya, part of that re-energization program is to plant 100 million coconut trees. Ilan na kaya? Naka 3 years na tayo. Ilan na kaya ang tanim ng ating mga Gaya yan magandang farmers. i-press release yan. Paring Dave Gomez, kung kamusta na. Kumusta yung natin? replanting efforts natin. Paring Dave? Medyo tignan natin ng mabuti. At sindihan natin ng mga puwit ng mga dapat na yung 50 million coconut trees in 2026 alone. Yan ang target ang head ng PCA Policy Making Board si Agriculture Secretary Joe Laurel. Siya chairman Mr. Chairman. Secretary. Alam mo, one of these days magkakaroon na tayo ng problema dyan. So there are two ways by which we can re-energize the coconut industry. At the start, at the ground level ito. Planting of more coconut trees of the type na mabilis ang pabumunga at saka fertilization ng existing na stand ito natin. yung maliliit lang na puno, hindi masyadong matataas. Meron ganon. Nakakita na ako sa Bicol may mga nagtatanim nun kasi mabilis daw, mas mabilis ang yield. Yan. So maraming ganyan. Ilan bang nurseries ang meron tayo? O yung mga farmers ba natin? Kasi usually, ang ginagamit naman nila na pagtatanim ay yung galing din sa kanila. Kasi sila mismo meron mga seeds Seeds mismo yung mga farmers natin. Iyan ang kailangan natin malaman. Kasi importante, mabuhay ulit ng masigla ang ating coconut industry. Tsaka tumataas ang global demand sa coconut oil ngayon. Lumalakas. Kaya Indonesia ngayon nagpo-produce ng almost 18 million, bro. Which is a far cry nung atin na medyo nasa 13 lang yata tayo, 14. Hindi, mabigat ang ating problema kasi hindi lang napabayaan, nagkaroon tayo ng parang anti-coconut industry programs Kasi identified dito sa administrasyon ni FM at saka nagkaroon ng sequestration kasi inano nila yung ginawa na napakagandang programa ng dati ng Coconut Industry Group under the baton of
kasi total program yon, Ambassador Danming Coangco. Kaya nga tayo nagkaroon ng masiglang San Miguel Corporation activities kasi dyan napunta yung malaking bahagi ng ating coconut levy through the various programs na na-implement nung panahon na yon at saka yung 27% na share ng mga coconut industry fund dyan sa San Miguel. Yan nga, di ba nagkaroon ng sequestration? Dami nasira yung programa na yan. Yung lagi mong ina-advocate. Key production area. Oh, yes. Gawin natin na coconut talaga din, buusan natin. Identified yun. There are 27 provinces na identified na coconut producing talaga. Di mag-concentrate tayo doon. Para rin yan yung rice eh. There are at least 15 provinces considered na rice production. Anong ginagawa natin doon? Yan pa rin yung dinadaing ng kaibigan natin, si Martin Co. Na gusto niyang talagang pasukin yung processing sa Samar. Northern Samar. Si Martin. Kulang daw sa puno. Ari yun ang sinasabi niya. Na, doon niya balak ilagay yung processing niya. Na, ano? Ngayon, may ginagawa ba ang PCA? May ginagawa ba ang private sector dyan? Hinatawagan natin sila. Ang sinasabi naman ng mga malilit na magsasaka, kami ho'y nakahanda. Ang problema po namin ay yung financing. Kaya nga nagkaroon ng UCPB dati. United Coconut Planters Bank, na-merge with the Land Bank of the Philippines. Pero may naiiwan pa doon na isang UCPB Savings Bank na pwedeng gamitin para dyan sa planting program. Yun na lang, mag-concentrate muna tayo sa planting program. Huwag na muna yung mills kasi marami ng mga mills din at saka alagaan na lang natin yung mga oil mills na naiwan sa gobyerno. Yan yung CIIF Oil Mills Group. Meron tayong malalaking anim na oil mills. Di gawin natin, ayusin natin yun. Huwag ninyong kangkongin yung mga mills. Gawin nating state of the art na pwede. Ang ginagawa nga, napapabayaan parang Joel Di ba parang gusto na nila. Merong gustong pumasok sa meron. Lalagay sila ng Meron. Kaya lang, hindi pa malaman. ng university or something, di ba? Hindi nga malaman ng gobyerno kung anong gagawin. Ano ba? Ipagbibili na ba natin to? May maintain natin? Privatization? Privatization. Ang iniisip nila, privatization. Wag. We're an agricultural country. Ito na nga opportunity natin. Tapos ayun na, tumataas ang global demand. Ang laki ng global demand. Ang laki ng global demand. Yeah. Yan ang, kaya nga policy, that is a policy decision. Wala bang oil SAR or somebody? Wala. Coconut oil, wala. SAR. Dapat yan, lagyan ng chubibo dyan. Dati, nandyan si Ambassador Coangco. Hindi, dati yun. That's in the past. Yung ngayon. Ito ngayon. To revitalize the industry. Kailangan natin. Okay. Anyway, magbabalik ang karambola sa DWIC 9:31 po ng umaga. News Catch Up. News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na po ang mga tamang balita sa oras na ito. Pangulong Marcos inamin ang tunay na dahilan ng pagsibak niya kay General Torre. Ang detalye mula kay Patrol 13 Gilbert Perdez. Inamin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagsuway ni General Nicolas Torre III sa mga direktiba ng NAPOLCOM o National Police Commission ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakatanggal bilang hepe ng Philippine National Police. Sinabi ng Pangulo na bigo si Torre na sundin ang malinaw na chain of command na natatakda sa kapangyarihan ng NAPOLCOM bilang civilian authority na may otoridad na pangasiwaan ng pulisya. Binigyan din ng Pangulo na may kapangyarihan ng NAPOLCOM pagdating sa appointment ng mga pulis, bagay na hindi anya napagkasunduan ni Torre at ng komisyon. Paliwanag ng Pangulo, maraming beses din silang nagkaroon ng diskusyon ni Torre, pero aminadoan niya ang general na hindi niya kayang gawin ang mga hindi na binanggit na direktiba ng NAPOLCOM. Ito raw ang nagtulak kay Pangulong Marcos para tuluyan ng alisin sa pwesto si Torre at palitan ni General Jose Melencio Nartates Jr. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Si
Beng Ramos na tumatanggap umano ng kickback ni Senator Estrada, pinaiimbestigahan na. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Itinanggi ni Senator Jingo Estrada na mayroon siyang staff na nagngangalang Beng Ramos. Sa pagdinig kasi ng Kamara, sinabi ni Engineer Bryce Hernandez ng Bulacan First District Engineering Office na isang Beng Ramos na nagpakilala umanong staff ni Senator Jingoy Estrada ang kumukolekta ng 30% SOP ng senador sa mga flood control projects. Iginiit ni Estrada na mula na maging senador siya taong 2004, wala siyang empleyado na nagngangalang Beng Ramos kahit patingnan ang records ng Senado. Sinabi ng senador na staff ito ng Senate Blue Ribbon Committee at ang tanging kaugnayan lang niya dito ay naging kasintahan ito ng isa sa kanya mga staff. Hindi rin anya ito inauthorize na gumawa ng kahit na ano. Kaugnay nito, formal na sumulat si Estrada kay Senate Secretary Renato Bantuga para imbestigahan ang usapin at si Beng Ramos na kinikilalang sa pangalang Divina Gracia Ramos ng Senate Blue Ribbon Oversight Office Management of Roma. Hiniling ni Senator Jingoy Estrada sa Senate Secretary na imbestigahan ang posibleng misrepresentation nito at kung mapatunayang guilty, ay dapat daw mapatawan ng karampatang parusa ang naturang Senate employee. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng DWIC News Catch Up. News Catch Up. Samantala, pagpopondo ng ADB sa privatization economy, binatikos ng ilang grupo. Detalye sa live report ni Patrol 17 Jopel Peleño. Bit-bit ang kanilang mga placard na may nakasulat na No to NAIA Privatization. Ito ang isinigaw ng mga manggagawa sa tanggapan ng Asian Development Bank sa Ortigas. Giit ng pagkakaisa ng users, stakeholders at obrero ng NAIA at bukluran ng mga manggagawang Pilipino na nagkilos protesta sila sa ADB dahil hindi umano itinataguyod ng bangko ang industrialisasyon, bagkos ang ekonomiya ng privatization ang kanilang pinupondohan. Tutol umano sila sa nakaambang pagtataas sa airport fees dahil magsisilbi lamang itong negosyo na pagkakakitaan para sa kanilang pansariling interes at hindi sa mamamayan. Hindi umano ito dumaan sa konsultasyon at magpapahirap lamang sa mga manggagawa, pasahero, OFW at iba pa na batid na ipinatutupad o ipatutupad ang dagdag singil sa terminal fees sa NAIA simula September 14, 2025, isang taon matapos pangasiwaan ng new NAIA Infra Corporation ang paliparan. Ayon sa Manila International Airport Authority na tataas sa 950 pesos mula 550 pesos ang bayad sa international flights habang 390 pesos naman mula sa 200 pesos para sa domestic flights. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Impilang May Kadulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita. Sa oras na ito, mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pabalik ang karambola sa DWIZ Aliw 23. Ito po si Joel Laksamana, kasama si Kong Jonathan de la Cruz. At si paring Conrad Banal ay medyo feeling under the weather. Mas mapapakiramdam niya kaya medyo nagpapahinga. Meanwhile, speaking of the weather, dumudungaw ako sa bintana kanina. Andito kami sa 20th floor. Madilim. At saka hindi naman kalakasan ng ulan. Hindi, pero parang tuloy-tuloy na buong araw. Alam mo, paring Joel, yan ang mas mahirap yung hindi kalakasan. Hindi kalakasan. Hindi lumalabas tapos biglang iinit ng konti tapos biglang ito. Mas mahirap yun, ha? Mas mahirap yan. At medyo pag ganyan. Tsaka tuloy-tuloy ang pasok. Ang dami ko nakita, mga bata nasa hindi ka pwede mag-declare ng no classes kasi hindi naman gaano problema. Very different kahapon. Kahapon ang init at init tas biglang may ulan sa hapon. May ulan sa hapon. Yung konti lang, tas merong mabigat ha. Yeah. Galing nga ako sa Congress kahapon. Okay. Kasi may hearing, binuntahan ko yung mga kaibigan natin doon. May mga hearings sila, lalo na doon sa
may hearing tong department DNR, may hearing. Anong hearing ng DNR, bro? The usual things. Kaya may mga nagtanong nga tungkol nga sa mga programa ng DNR, kasama na diyan yung greening program. Siyempre pag mga ganun hearing, sandali lang naman ang magtatanong at lahat kasi may established na naman ng mga programs yan. Tinatanong lang, ano ba talagang nangyayari na dyan? Oo. Kasi gastos tayo ng gastos, billion-billion ng ginagastos there are a lot natin. of private sector companies are doing their bit here and there. Chances are nakikipag-coordinate sila sa kung saang watershed man. For example, nakita ko Maynila, nagtanim sila sa Ipo. Meron sila. Dati mahilig ka magtatanim doon sa may Angat, Ipo, watershed. But those are small, ang gusto mong tinatanong mo, ano yung in the major scheme of things, ilan na ba natanim natin? Ilan ba ang target natin? Kasi para rin yan sa coconut industry. Teka, by the way, meron palang may birthday. Oy! Si happy birthday, Mr. Ray Balenya, Vice President Corporate Affairs Group, PhilHealth. Pansit! Happy birthday! Happy birthday, Ray! Paring Ray Balenya, VP ng Corporate Affairs. Corporate Affairs Group ng PhilHealth. Nandito po sila dito sa ating same building. City State building. Dito po sa Shaw Boulevard. Right. Ray, ba't tuloy-tuloy ang ng PhilHealth, ha? Pero pansit, kaldo, mainit, malamig. Pero tuloy-tuloy ang PhilHealth. Tuloy-tuloy. From strength to strength. At saka si Secretary Herbosa, tuloy-tuloy. Uy, bakit tayo hindi nakakakuha ng ganun na patalastas galing sa Department of Health? Meron sila kanina umaga tungkol sa HIV. Meron silang mga problema pa rin yan. Infomercials. Meron sila tungkol sa dengue dati. I don't know kung tuloy pa rin yun. Meron kanina nakita ko lang yung meron silang patalastas tungkol sa tungkol sa HIV. At ang kanilang tagline siyempre yung bawat buhay mahalaga. Tama. Which is totoo naman. So ngayon, napag-uusapan natin yung habol yung kanina, yung greening uli. Binanggit mo. Sorry. Kaya ko lang. Kasi yan, pinag-uusapan natin nung isang araw, nung guest natin si Urban Planner Paulo Alcazarin. Sabi nga niya, sa totoo lang, yung mga flood control projects na yan, kailangan yan. Yung engineering yung revetments, mga dike, okay lahat yan. But magsisimula talaga yan dun sa bundok. Kasi kapag, doon pa lang. Pagka kalbo yung bundok, ay talagang raragasan pababayan ng Metro Manila at saka ng mga ibang urban areas natin. I mean, huwag tayo masyadong nakafocus dun sa... kailangan gawin pa rin yun. Yung engineering. Sabi niya, yung water abatement ng mga canals, kasi yan ang sasalo ng tubig, yung iniisip nilang lagyan ng mga large water containment area sa ilalim ng Camp Aguinaldo, UST, Rizal Memorial, magaganda lahat yan. At saka yung abatement na kasi wala naman tayong mga spillways So kailangan ang spillway natin yung river system. Right. Kailangan maayos yung river system. Pero doon pa lang ayusin na. Which is why kaya ko naman nababanggit kasi ito merong dati sanay ako sa mga balitang ito Count us in, MVP backs RSA's flood control initiative. Ibig sabihin, mag-joint venture sila, mag-partnership. Okay lahat yan. In fact, si RSA, ang kanyang tinitira, yung dredging ng mga ilog, ng mga waterways natin. Ang aking suggestion sa kay MVP, doon pataas. You have Maynila, so definitely yung watershed area. Although, kung ako yung dalawang yan. Manila Water, which is Ayala at saka... Hindi na Ayala. Ayala at saka Rason. No? Kay Enrique Rason. Well, nandun pa rin yung Ayala, pero hindi na sila nagmamaneho niyan. Hindi na. Yan mga yan, pati yung mga iba pang mga water concessioners, etc. at lahat, adapt ang akin, Halimbawa, kung ako si MVP, i-adapt ko na yung Upper Marikina watershed. I-adapt ko na to. Adapt mo na. For greening purposes. Yan, di ba? Ako na. Mr. President, hayaan natin for the engineering intervention in Pasig River, etc. Doon siya sa downstream. Sige. Si RSA. Okay. Doon kami, Mr. President. Ginagawa na yan
ng Manila water because of the Wawa. Oh, the Wawa Dam, So, Angat. Oh. Ang Hindi, ano Angat nila, MWSS pa rin eh. Oh. ang ano ng Manila Water, yung Angat yung Wawa, ayusin na nila pati yung watershed noon. Because sa Wawa Dam nga pala, doon sa may Diyan sa kabila Rizal, yun eh. kabila, oh. But that is actually may pagka Sierra Madre malilit na ano na diyan sa Wawa. At the same time ito naman sa Upper Marikina. Halos Upper Marikina pa rin ito eh. So, tignan na nila yan, lahat dyan at pwedeng mag-greening. At the same time, and this is something that's quite hindi naman controversial pero pag-ayos. Kasi dyan din kasi sa Rizal, nandiyan yung mga malalaki ring quarry. Kaya dapat tingnan din na yan, paano bang gagawin natin dito? Mag-greening kami pero may quarry naman ang lalakas. But wait a minute, may responsible quarrying na maaaring gawin. Again, meron silang term, kaya nga tinatanong ang DNR kahapon. Resurrect nila. Ano bang gagawin natin dito sa mga areas nito? Kasi tatlo kaagad ang involved ang DNR dyan. Greening, tungkol dun sa Upper Marikina, etc. Quarrying. Okay. And then yung waste. Kasi nasa Rizal ngayon yung landfill. Nasa Rizal ngayon yung dalawa nating sanitary landfill. Nandoon lahat yung more than 80% of Metro Manila's waste goes to those areas. Nasa San Mateo, na nagkaroon nga ng problema. Natatanda mo yung sinasabi mo si Mayor Rivera? Nagkaroon na siya ng problema ngayon dyan. Kasi meron na, doon na nagtatapon ngayon. Doon na nagtatapon. Maliban pa doon sa Montalban. At gawin na niya ang lahat ay hindi maganda ang papel niya sa kanyang mga constituents dahil nobody wants garbage into their di ba? Unless ipaliwanag mo na mabuti at maayos yung inyong sistema. Ayan ang problema. Kasi yung nabotas, doon sa nabotas area dyan, sa kabila, dyan sa northern areas ng Metro Manila, sinara na yun eh. So, kailangan mayroon tayong alternative ways. And that is where the DNR will come in because ang sinasabi nung iba, hindi yung landfill type na workout na yan, okay lang yan, pero kailan may dagdag pa. At yung sinasabi nila, is there a need for us right now to review the solid waste program? I think there should be. From the time na it was passed. sa yung garbage ginagawa natin, tayo yun. Tayong households, industries and all that, all the way sa processing and then yung actual disposal. Kasi may sinasabi sila ngayon na may mga bagong teknolohiya. Meron na. Parang Joel, pagdating sa waste management. True. Kaya tignan natin yun. And that falls squarely on the shoulders of the DNR. Yun ang tanong kahapon eh. The other thing is, yung tungkol naman sa mining. Again, that is another sector of the economy that will have to be properly looked into. Kasi, ang importante dyan, how are we going to optimize the use of our mining resources? Because tayo ang isa sa mga pinaka-mineralized na countries in the world, in a manner that will support our economy, be a major plank of our economic development. At the same time, hindi natin sisirain yung kapaligiran. Again, yan sa bagay na yan, I'm really sorry, meron akong mga kaibigan both in the church-based, civil society, at mga ilang non-government organizations na ang firm belief nila, stop all mining. Hindi, that is the most ridiculous yan yung mga tigil-mina notion I've ever heard. Ay, hindi natin kayang gawin Hindi natin kayang gawin yun. At hindi natin dapat ginagawa. Ano ba yung statistics sa Indonesia? Sila, they are actually one of the biggest exporters of processed mining hindi na ores, products. Hindi na ores. Dapat ganun ang habol natin. Now, you cannot do that by shutting down mines. Ang kailangan natin talagang magkaroon ng responsible mining at yung use of new technology
at regulation Yes. para ayusin yan. Oo. Now, I know na meron tayong mga kaibigan naman on the other side of the spectrum na hindi, wag nyo namang lagyan ng moratorium yung, di ba, yung mining ng ore at dyan. Again, naintindihan naman namin kayo, pero dapat i-temper naman natin ng konti yan. You've got to start investing naman now in the responsible mining technology. There was a debate. Ano ba ang napag-usapan doon? Pinirma na, by the way, pinirma ngayon linggo to ni Presidente bago siya pumunta ng Cambodia. Yung mining, responsible mining operations. Tungkol sa, actually, tungkol yun dun sa yung financial regulation. Magkano ang dapat na makuha ng gobyerno at saka ano dapat na gagawin ng mining firms. Nagkaroon ng ganyan na pinirman si Presidente. At ang sinasabi natin, there are new technologies to work this out, including those for offshore. And then at the same time, dapat maintindihan natin kung paano yung relasyon at i-harmonize natin yung mga small mining operations dun sa mga huge mining operations, kung paano gagawin natin. And then yung processing, kaya nga meron processing. Ang sabi dun sa Mining Act ngayon, yung bago, sabi ni Senator JB, because he was the one who shepherded this in the Senate, 5 years. Binigyan sila ng 5 years to process. Okay. To put up the processing plants. That's not bad. 5 years is good kasi talaga namang sa totoo lang, may malaking capital expenditure at financing needed for that. May incentives ba ang napag-usapan? Meron. So, kasi yan ang hinihiling din ng mga ating mga kaibigan sa industriya. Again, just like what we are doing with the Secretary Beans, tinitingnan yung mga dati at yung mga nangyayari ngayon, this is the best time with that particular law in place for the Department of Environment and Natural Resources and the Department of Finance to take a second look, third look, fourth look at all of the abandoned big mining operations. Kagaya ng Nonok, yung nickel. Nickel dyan sa Surigao. Nandun na, it's a huge city by itself. Processing area, etc. It's an economic zone. Nakatingga eh. Bakit nakatenga? For some reason, nagkaroon ng gulo legally. Sa legal. Iayos na ninyo yan. Iayos. Pwede naman pag-usapan lahat yun. You get the legal problems out of the way, makapag-usap naman kayo, come out with some settlement, para there are about 5 of those na na-sequester, nagkaroon ng one of them is Nonok, the other one is yung mga nandyan sa Basay at lahat. Ano na nangyari doon? Kasi kung pinabayaan mo yan, the equipment, lahat yun. Tapos yung mga nando doon, kakahuyin at lahat. Yung mga communities. The usual sad story sa Philippine, other industries, yung mga vital industries mawawala lahat yun. Sinong it's about time. Secretary Lotilla, Secretary Recto, pag-aralan na po ninyo yan. And look at the asset hindi na asset privatization trust ngayon It's called the Privatization Management Office. Tignan na ninyo lahat yung nakalagay doon. Sayang lahat yung marami doon minahan. Bakit hindi natin ayusin? Kung ano yan ayusin. Kung if you want to be really forward about it, yung talagang forward-looking. Gaya ng ginawa sa sa Indonesia na, di ba, yung bang yung utilize it really to its maximum The other thing, paring Joel, is yung small miners. Yun ang next naman. Hindi natin maiwasan. Dati lang problema yan. Ayusin natin. Kasi sila ang basically, let's face it, ito yung mga talagang non-compliant at all sa environmental standards at yung mga sa communities at talagang problemado tayo dyan. There was an effort and there should be a continuing effort na samahin yung mga big miners kasi yung mga small miners definitely nandoon sila sa area na hawak ng mga malalaki kasi yun yung tinatawag na mineral processing mineral production agreement MPSA with the big mines. Siyempre pupunta doon yung mga maliliit kasi yung big mines, dito lang muna sila mag-produce Pero alam nila natitira doon dito lang muna kami, may pagkakakitaan. Kailangan mo naman yan. And most of these are in ancestral lands, IPs. So, turuan mo yung mga yan. Maybe that's the problem as well. Mag-ayos kayo. Mag-ayos kayo. In other words, there is a way. Medyo tsagaan ho natin yan.
kung malalaking real estate na projects, kaya yung ayusin ng Oo. indigenous people at saka mga ancestral ito porque it's a dirty industry, it's a Yeah. less Otherwise, it will be environmentally degrading, magkakaproblema, hindi natin nakukuha yung dapat natin makuha in terms of the optimization values. And then number 3, siyempre, the technology that is supposed to be used there, hindi nagagamit. Processing at lahat. One big example, aside from Nonok, ay yung Tampakan. Alam mo ba yun? We have I think that is the second biggest reserve, copper. Kita mo yun, copper, Doon sa grabe yung demand niyan sa world market. And it straddles 3 provinces yan. South Cotabato, parts of North Cotabato, and Sarangani. Hindi nagagamit. Ang dami nang pumunta doon. Palit-palit na. Sa Sarangani ang Palit-palit na yung mga palit-palit na yung mga may-ari niyan lahat. I think it is now the SM Group that's holding it. Sana maayos na mabuti yan because that is also a source, paring Joel, of water Yung area na yun Yung area na yun. Kaya hindi. Yan ang mga dapat. Kaninong nakatoka ngayon yan? Mines and Geosciences Bureau, DNR? DNR. Okay. DNR at saka DNR at saka DOF. Department of Finance. Kasi at the end of the day, ano yun and of course, DTI kasi yung mga incentives, etc. and everything. What are we doing about Maganda it? yung pag-anuhan nila, yung talaga nakatutok. Diyan yung sinasabi natin na matagal na natin pinapanukala na sana makita ni Presidente. These are the legacy projects that you can actually push because the resources are there. Part of it has already been in terms of the framework of development naayos na. Yung push na lang Push na. So in a way parang tourism siya. Andiyan na siya. Andito na yung andito na yung kayamanan may infrastructure niya, may inherent beauty. Bounty na beauty. Beauty. It's a matter of really magtulong-tulong kahit na hindi lang isang department kundi iba-iba para magkatulong. Pati local government heavily involved yan. Oo. Kung ako ang governor, kung ako ang doon, yan ang pag-ukulang ko ng budget. So kasi ano yung napirmahan kahapon? Really bago pumunta si Presidente sa Cambodia, I think that was last week, napirmahan na niya yung tungkol doon sa mineral. Sana tuloy-tuloy yan. Ma-workout natin na mabuti. That's great, pare. Yan ang kailangan natin legacy programs nga. Maraming ganon. We not look far. Sa kabumove forward natin, nakakaligtaan natin itong mga ito na napapabayaan. These are the big bonanza ito Nandiyan na yan Nandiyan na. Coconut, yan yung mining. pinag-usapan natin. Itong the latter part of the program, mga taga-subaybay. Coconut, mining. Itong dalawang to. I mean, we need not be masyadong focus sa mga problema natin na nakikita ngayon sa itong ating yung dapat greening, sana water resources. Greening, water resources. Kasi isang malaking bagay yan. Again, these sa natural resource, yung mga bundok natin, kung pinababayaan lang natin. Sabi na nga ni Paulo. I mean, he's an urban planner, si paring Paulo. Urban planning is good but it has to be utilized well. Kasi yung pag-advance ng ating bansa, di ba? Tinanong din kahapon yun, aside from the mining, yung residual waste, etc. and everything, yung national land use. Yan, hindi nila matalakay. That's sana another. Pero yung yung waste management, sana yan that has been with us for a long time. That is also a legacy operation. Wala pa yung toxic and hazardous waste yan dahil as we urbanize. That is also a legacy operation. We have to set it up now. We cannot wait any longer. Hindi na. Kasi the world will get back at us. That interestingly, again, gaya na sinabi ko, pumunta ako sa Bicol at sa ibang parte ng bansa. Mas stricto sila sa landfill regulations at yung waste management. Pati nga yung sinasabi dito na-focus sa Metro Manila. Pati nga yung yung segregation. Oo. Pati yung mga plastic, alam nila yan. They know na kailangang alagaan natin itong ating lugar, itong ating kapaligiran. Parang mas pasinop sila doon. Tanggalin mo yung parang. Talagang masinop kumpara dito sa atin. Nakapokus tayo sa mga mga skandalo. Nakapokus tayo sa mga totoo ba yan? Yung bang masyado tayo nakapokus sa social media. Pero ito na siya. Ay! Ayan na.
pag-uusapan lang rin lang ay I-focus social natin, i-focus natin. Nakaka-focus nga naman ang dating, ang tindig ng ating susunod na mag-broadcast dito, bro. Tingnan mo nga naman. Nako! Ayan, Iba to. Iba to, pare. Ikaw ang magaling na mag-describe ng mga ganitong mga kasuotan, Hindi, parang ito Joel. ang tawag dito, nattily attired. Pare, very Diba? nat- Dati. na, ano, Itim, ano? Itim? Hindi, parang blue. Sorry. Blue kami ba mga ito? blue Itim? ba to? Itim. Ba? Na ang nasa loob, Trubinize pa yan? Open collar. Open ganyan, collar? Fresh na fresh. Fresh na fresh. Pero hindi siya magsasayaw. Siya yung Yapi, magbabalita. yapi ang dating. Yapi. Ito'y award-winning broadcast journalist. Si Dennis Antenor sa yung susunod ngayon sa ating programa Dapat Dennis Antenor Jr. Ay, sorry. Magagalit ang Dennis daddy ko. Antenor Jr. sa Ah, Ronda, Pilipinas.